Baras! Baras Rizal! Baras! Magigay tayo lahat! Magingay para kayo! Raffian nga pala para sa di pa kilala. Yo, what's up? What's good? What's poppin'? O nga pala si Raffian at andito na naman kayo sa aking YouTube channel. Yun. Maraming salamat ulit sa pagpunta dito sa aking channel, sa pakikitambay at sa pakikisama sa aking trip. Pero yun, huwag na natin patagalin, isang mabilisang episode lang. Yun, reaction video na din, tsaka konting review para sa parating na laban. Kita-its nga pala tayo sa Vuelta Balentong 12. Ako yung isang kalaban ni GL sa araw na yun. Ako yung isang dudurugin niya doon. Pero yun, wag na natin patagalin. Napanood ko tong laban na to ng live kasi nandun ako sa gubat. Check nyo nga din pala yung laban ko na yun. Hindi nyo pa napapanood yung laban ko kay Sir Plaridel. Check nyo yun. Pero yun, nandito ako nung event na to. Hindi ko alam kung iba na yung magiging reaction ko sa video kumpara dun sa live. Siguro mas nadrapan ko lang yung mga unang laban before tong laban na to, or baka mas maiintindihan ko lang siya sa replay. Pero tignan natin kasi pakiramdam ko magandang laban din to. Pero yun, huwag na natin matagalin pa para sa episode 76 ata ng Raf Said. Panoorin natin ang laban ni GL at ni MR Industria. Where linya-linya unhinged, RX Panda, yun, shoutout sa Black Manila, sa Crown Manila. Yun, sa lahat na sumusuporta at naniniwala, check nyo yung mga music ng mga MCs. Alam ko si GL tsaka si MR pare silang naglalabas din ng mga music sa iba't ibang streaming platforms gaya ng Spotify tsaka Apple Music. Check nyo yun. At meron din akong ilang kanta na nasa Spotify, nasa Apple Music at kung saan pa man. At yun, supportahan natin mga hustle ng mga MCs. Yan si MR, yung suot niya ngayon at marami pang ibang design ng clothing niya. Supportahan niya yan, magaganda din yun. Siya yung mismo gumagawa nun. Pero yun, game na. Maraming salamat sa inyo lahat. Nanalo ng coin toss si MR Industria. Pinili yung mauna si GL. Tignan 2 minuto dapat, pero hayaan natin sila. Pakinggan natin unang balat, gubat 15. GL. Yo! Panaginip to ni MR. Tama. Dito sa gubat magtanghal. Kalikasan, kalakasan, ganun ka magmahal. Kung sining mo gamitin ko, ano ang kakambal? Ako ay mabubuhayan sa iyong pagpapatiwakal. Game! Mabubuhayan sa iyong pagpapatiwakal. Yun dito. Mukhang pagkatanda ko, sinubukan ni GL na kayain yung estilo na MZ dito, kaya yun. Leo! Batambaho! Nakakasulasok! Kaya pala may taga-etivac na nakapasok! Dala yung lansangan at lansang kahit nasa gubat pa naman, wala kaming respeto sa rapper na amoy kalyeng katawan. Pagmasdan, mga puno naging poste, mga baging naging kable, yung bundok ay nasusunog at yung hangin miserable, yung hardin at yung talahib, may aspaltong bumubuhos. Lumalakas industriya habang gubat na uubos. Kaya yun, di ba? Yung yun, lumalakas industriya habang yung gubat na uubos. Siguro naman na i-gets nyo na yun. Tapos akma din sa mga nangyayari ngayon na yung mga flood control type shit na parang inisa-isa niya, yung from bagging naging kable, tas yung mga talahib, tas yung mga puno, gano'n. Lumalakas yung industriya pero yung gubat na ubos. nagising MR,
Kung ayaw mong makitang yung aswang ay naging vlogger. Oo, nag-trending sa madla. Yung manananggal, may OnlyFans. Pero bewang lang at pababa. Yung tikbalang nag-angkas, tas sumusunod sa Waze, tas sa puno ng balete may kapring nagve-vape. Pero yung pinakamasahol na imaheng matatanaw, makikita nyo si Emar sa TikTok sumasayaw. Hindi. Dahil takot sa elemento ng komedya. Pasensya, di ba't ito ang iyong phobia na yung civic at kultura ay di mapulutan ng leksyon, na yung wika ay babuyin gawing pulutan at lechon, hanggang umasim at initin di mapanis siyang aliw, o binaboy iyong sining tas ginawang lechon paksiw. Ew! Kasi may album to na yung titulo, Ala-ala, daan ng mga tumakas, maangas yung tabas. Pero di nga bumakas, tunog maganda lang. Paulit-ulit yung ideya, paulit-ulit ang laman. Dumudulas sa ating memorya, lahat ng kanta niyan, yung album ala-ala pero di matandaan. Habang ako, Gino Lopez, sa tubigan nagsiga, ako yung tubig sa taong grasang nagmamantika. Oo, madumi ang dura, kaya ilog ay lumabo, tayo'y tubig at langis, bawal kang humalo. Kasi si Maray dugyot! Isang modernong animal, at pag siya'y kumain ng basura, tawag dyan ay kanibal. Siya'y kumain ng basura, tawag dyan ay kanibal. Isang modernong animal, at pag siya'y kumain ng basura, tawag dyan ay kanibal. Kaya walang susunod sa'yo na tao sa portal kung ang daan ng mga tumakas ay mabahong imburnal. Oo, walang susunod sa'yo. Alam ko, kung di nag-aamali, isa din sa kanta pa ni Emery yun, yung daan ng mga tumakas. Duda, maliban na lang kung may 80,000 na ayuda. Ano, kuha? Madungis ba yung tema? Ika'y di solusyon. Walang silbi industriya, makalat evolusyon. Walang silbi sa Bisaya, di ba't way polusyon? Hindi, kung may Emar sa Bisaya, di way polusyon. Kasi panaginip to ni Emar, tama? Hindi, ako ba'y nagkamali? Hindi pakita mo sa amin, huwag mong isantabi. Yung panaginip, ilarawan kung paano itahi. Nakahanda na mga tenga, patulugin mo kami. Yeah. Yun, round 1. Yun nga, siguro dito mas na-appreciate ko yung ginagawa ni GL kumpara nung sa live. Kasi iba-iba na yung halong-halong factors na yung kailangan mo i-consider sa live no? Kasi dito, hindi ko matandaan kung anong oras na ata to, pero ito yung main event nung gabi na yun. Tapos sobrang lalakas ng mga sinundan na laban. Napanood nyo naman na siguro yung Creep Liban, yung J-Black, Vitrum, na para sa akin mga Battle of the Year na yun, na mga battles. Yun, siguro yung pagod, yung puyat, nag-ano na din dito, kaya hindi na din siguro, parang ito na yung panahon na medyo pa-shutdown na yung isip ko. Pero dito, mas na-appreciate yung ginagawa ni GL na hindi yung typical na estilo niya, pero gusto niyang patunayan din kay Emar na kaya niyang gawin yung ginagawa ni Emar, na hindi lang yung style na kung saan siya malakas. At pamilyar tayong lahat kasi nga yun na nabanggit niya din naman dito sa interview na sanay din siyang sumulat nung style na katulad nung kay MR outside of battle rap, kaya dito niya tinatry showcase yun. Pero yun, nasa kung paano mo na lang siguro i-appreciate, 'di ba? Kung hinahanap mo yung typical na GL na
na pangbakbakan talaga. Siguro hindi mo yun dito makikita, pero kung hinahanap mo yung ibang flavor na kayang ipamalas ni GL, makikita mo yun dito. Pero panoodin natin yung round 1 naman ni MR. Yeah. Binabangungot to. Simula sa panaginip yung kay GL, asa niya bangungot. Kulang ka sa paalala. At nais ko lang ipaalala na si Emar ang kaharap mo. Kaluluwa mo sa iyong katawan ay ilalabas ko upang sa harap mo, harap-harapan kong duduraan ang iyong espiritu. Huhubarang kita sa kahihiyan hanggang tuluyan kang talikuran ng hinaharap mo. At sa harap nyo ng huhubarang kita sa kahihiyan hanggang tuluyan kang talikuran ng hinaharap mo. At sa harap nyo, paiikutin ko hanggang mapigtal tong duplika ng duplika na pinaduplika na kahit magpakasusi ka sa pinto nila ay pambukas ka lang ng delata ng gutom na industriya. Ito na ang paghinto mo ng paghahambing mo sa panahong magkaiba. Kakakumpara mo sa nagawa nila sa oras nila. Di mo na malaya ng kasalukuyan ay oras mo na. Pagkat dito sa gubat, akin to. Etong matching mababagting sa lambat kong malalambak. Uulanin ang nakakalasong sumpit, sundang pana at didoseng sumpak. Pagwis ni Adarna, sa kokote mo isasaksak, paimpyerno ang iyong bagsak, pagkat pailalim ang lipad mo, GL, anghel na nasa talampakan ng pakpak, kaya pakinggan. Anong pakyu? Wala sa bokabularyo ko mamakyu. Pakinggan ang huni ng ibong pipit na kinainggitan ng isang lawin. Ngunit nadodoling sa aking kulay kaya hindi ako magawang dagitin. Kanyang pakaya'y melodiya kong nagpapaindak sa bundok, dagat at hangin. Na kahit makuha mo ang aking musika, awitin ko hindi mo kayang awitin. Parang samakto din dun sa napiling angle ni GL na yung tungkol dun sa album ni MR na binanggit niya yung round 1. Tapos nabanggit din ni MR na kahit makuha mo yung mga awitin pero di mo kayang awitin, di ba? Parang sumakto din siya dun sa yun nga, sa anggulong nasilip ni GL. Tapos tumugma kasi nabanggit din ni MR yung mga awitin na yun, ganun. Masusunog ka kung babasahin. Grado ng antipara mo ay kukulangin, pagkat kung lilinawi na aking ibig sabihin, ang matatagpuan mo sa aking linya ay iyong Nagdag tit unang round ko pa lang, hindi ka pa pwedeng mamatay. Kaya itutugma ko yon sa buhayin. Buhay, di ba? Pagkat kung tutuusin, tayog ng yung lipad ay kulang pa kung susumahin. Hindi ka ibong mapanganib sa gubat, GL. Isa ka lang sisiw na pinangalanan na lawin. Ang labo. Ang malinaw lang, pagkatao mo kay Ebar maglalaho, magpapalit ka ng katangian pag-atang ko sa'yo ng emosyong magkakahalo. Magpapalit ka ng habang katauhan. sa
magpapalit ka ng kataingian pagkatapos ko iatang sa'yo ang emosyong magkakahalo, at kasabay mong hahayo. Yang mga ideya mong mula sa iba't ibang libro. Pagkat aklat ko ba ay mula sa talino ko lamang na mapapasa inyo. Habang ika'y mapapasama, masasawikan sala, gulpe de gulat ang matatama sa mong tala. Uurong ang iyong para, na orihinal kang hinirang. Pagkat naririnig ko ang boses ko sa iyong paninindigan. Lapit nung no? Yung tunog nung gong, tang. Lapit na naisip niya pa yun. Tapos yun, naririnig ko yung boses ko sa yung paninindigan. Pinag-iisipan kong isasama ko sa'yo ang mga hindi. Ang mga hindi. Mag-aalay sa'yo ng katahimikan para sa iyong katahimikan. At wala, mas bagay sa'yo yon dahil mas maingay yon kaysa sa palakpakan. Katahimikan, mas maingay sa palakpakan. Para sa iyong katahimikan. At wala, mas bagay sa'yo yon dahil mas maingay yon kaysa sa palakpakan. Mas maingay yung katahimikan kaysa sa palakpakan. Yun, round 1 nila. Yun, parehas yung left field na style, yun nata yung tawag doon. Yun yung nangingibabaw sa round 1 nila pareho. Ang maganda kay Emar kasi, kumbaga, minsan kahit hindi mo agad makuha yung mensahe na gusto niya sabihin, nadadala ka pa rin dun sa kung paano niya i-spit eh. Kumbaga, hindi na lang siya yung typical na rapper na paangasan yung paramihan ng mga bara. Pag sa kanya merong parte na ano din siya eh, performing art din talaga yung battle rap. Kumbaga, ano mo siya sa performance. Kumbaga, yung style na mapapanood mo sa chatro, parang ganun yung nakikita mo sa kanya. Tapos, yun, dito sa round 1, sa tingin ko, mas nang ibabaw yung kung paano dalhin ni Emar yung estilo niya. Siguro dahil na din sa kasanayan, dahil yun talaga yung style niya. Tapos yung kay GL, kumbaga tayong lahat naninimbang tayo kung paano natin susuriin yung pinaitang round 1 ni GL na may mga parte, may mga moments na magaganda. Pero yun nga, naninibago tayo at saludo sa kanya doon dahil landa siyang lumayo doon sa nakasanayan natin para mag-explore o magpakita ng bagong bagay. Lupit din nun. Parehas maganda. Panoorin natin yung round 2 naman ni GL. Yeah. Yo! Yun na yun. Yung panaginip ni Emar, ako'y di nawili. Kaya pag-usapan na lang natin yung ex mo si DB. Uy! Oo, si Des. At yung storya nung pandemya ating alamin. Kala mo gising ka na, nasa panaginip ka pa rin. Kasi may love song to. Check nyo. Yung title, Pagkakamali. At yun yung malaki mong pagkakamali. Kasi kala ko ay hawak mo. Yung ibang dimensyon, well, di po yata. Sa kalawakan, lumalaban, pero LDR, di mo kaya? E paano walang cellphone? Gusto niya ay sulat lang. Gusto niya yung parang liham ni Andres kay Kaoriang. Tinanong siya kung mahal niya
Yung sagot niya ganto, mahal ba ng araw ang buwan? Yung nagtatanggal puwang sa kalangitang kulimlim, kampanang iyayanig sa bawat nilalang magigising si Emaray kulang sa dilig. At si DB sumagot nagsasabing, kaya mo to. O Emar, mahal kita. Ice teru, saranghe, ti amo. Ang kaso, nag-hallucinate ka lang parang Chris Delano. Oo, si Captain Walls Up, yung pader Plinano, mistulang Donald Trump, tas ikay Meksikano. Kaya ikaw ay na-obsess, di ka Yung border respetado. type shit, no? At nakita nyo si Emar kay Desperado. Kasi kung si Zenlook kumantot ng tadhana, si Emar na corrupt. Ikaw yung tindira ng tadhana and boy, it fuck you up. Kasi kung may Looney plus Frizzle-an equals may nanalo na, si Emar plus anong plus, si Des naglaho na. At sa ML lang may epic comeback. Kaso yung MM ay very weak, kaya gets mapre-predict na yung balik ay masakit, vengeance at beleric. At ang Yun, wala umaas akong alam sa ML. Comment nyo na lang kung ano ibig sabihin nun. sa tadhanay, walang sense na entity. Yan ang death ng enemy. Pagkat ngayon mo lang nakitang walang death sa destiny. Kasi nga may album to, na yung titulo, Ala, Ala, Daan ng Mga Tumakas. Tumakas? Talaga? Paalala, yung irony ay malala na kasi ikaw yung di makatakas sa mga alaala. Kasi kala mo ay parang echo na pagtagal lihina. Ang kaso, she speaks volumes parang encyclopedia. Kaya boses niya sa Volume parang encyclopedia, di ba? Kasi yung encyclopedia, marami siyang volumes, ba yung libro, ganon. tenga mo'y mahirap tanggalin, talagang iindahin. Kasi ang DB ay decibel, kaya naririnig pa rin. Kaya ano, mababaw ba yung GL? Pero gets na yan. Di ko dinama yung GF, yung X niya lang. At tong angle, kay plasma galing, oo. Sabay sa uso, kaya ganto katuso. Kasi kung may plasma sa dugo, dadaan sa puso. At deserve ni Emar to, total pinaka bano. Gitraidor ka sa uprising, murag di ka kamao. Kaya, ano, di nyo nakuha na yung halimaw niyang imahe umiyak ng kusa hanggang humupa at yung dagat-dagatang apoy namatay sa luha. Kaya DB man o GL, parehas ang tagpo. 2 letra lamang Emar ang papatay sa'yo. Kaya ano, gising o pwede ring hindi. Ikaw na magpasya para kahit sa panaginip makita mo pa siya. Yun, round 2 ni GL, maganda, creative yung pagkasilip niya ng angulo. Yun nga lang, siguro dahil nasa experimental part tong ginagawa ni GL, hindi lang din siguro ko sanay na ganun yung mga anggulong pipiliin niya kasi 'di ba, madalas creative yung kung paano siya sumipat. Tapos siguro dagdag na din dito kaya mas extra yung pagkasilip ko sa kanya kasi yun nga 'di ba, pinanood ko yung mga laban niya, tapos may mga laban siya na parang hindi niya trip yung ganong pagsipat ng angulo, yung personal, yung pandamay. Kaya yun, kumbaga nalibago lang ako. Siguro yun, parte pa rin ng pag-eksperimento niya. Maganda naman doon sa ex ni Emar umikot yung buong round 2 niya para may connecta niya doon sa alaala pa rin na binanggit niya nung round 1. Yun, okay pa din naman. Siguro lang nga dahil nag-eksperimento siya, parte lang yun na pag-eksperimento niya at di lang ako sanay.
Pero sa tingin ko naman maganda pa rin yung dB, yung decibel, yung yung dalawang letra lang yung papatay sa'yo, yun, yung mga ganun. Maganda. Panoodin natin yung round 2 naman ni MR. Sama mo. Dalawang letra lang ang papatay sa'yo. Ako si EI. Ako yon. Bakit ba ganyan ka mag-rap? Kumatalon-talon. Napapunta ka ng Amerika, napunta ka kay Plasma. Putang ina niyan. Ang layo. Layo na nga nito, layo pa nito. Tumatalon-talon ang impormasyon. Kaya mukhang nakalabas ka sa kahon, sa kakatalon. Sa kakatalon, nakalabas ka sa kahon para makahon sa sarili mong isipan. Nakakahon kang nagkampyon, umasta ka ngayong leon, para ikahon ang ama mong kalikasan. GL, balik sa pinanggalingan. Matutong... Yun, shoutouts kay Eman Industria, and then shoutouts kay Eman Velasco sa pag-follow. Yeah. Maghugas. Asan? GL, balik sa pinanggalingan. Matutong maghugas. Magtiklop ng pinaglamunan mo at pinagkainan. Kung hindi, tutunawin ko yung gintot kutsara at tinidor at ipapainom sa'yo. Ngunit hindi pa baba. Kundi pa lang ang pag-uwit nito sa iyo lalamona. Ayos ba tayo dyan? O tina mo, pati sila sang-ayon na itumba ka. Baka, tunog mo ba? Naiisa lang kami ng kagustuhan. Hindi kasi lahat ng humahanga sa iyo ay iyong kaibigan. May mga pumarito para mapanood ang pagsirit ng dugo mo habang masaya kitang pinapugutan. May mga pumarito para mapanood kung paano ko tatapak-tapakan ang pangalan mo sa ngalan ng aking ngalan. May mga pumarito para... Kasi paano niya dinideliver no? Pangalan mo sa ngalan ng aking ngalan. May mga pumarito para... Si Kuya Kebs, pumarito para makuhanan kung paano ka aaniurin ng dagat-dagatang apoy sa kagubatan. At ang industriya na to ay pumarito para taniman ang lupa nyo ng halaman. Ano masusunog ang gubat? Agrikultura. Halaman. Hindi yan, kundi yung nakakalason at ipapalamon ko sa angkan mo at kaapu-apuhan. Ako si Emar, nandirito. Abay, gusto ko lang ang gawin niyang katawan mo't kalansaye. Gawin kong goryon. At bituko mo ang pise. Bay nang makita mo mula itaas ang bakas ng pinagkaladkaran ng ancestor mo, Leyte hanggang Cavite. Kaya kung taga Leyte ka, leche ka. Na kahit gamitan mo ko ng itim na mahika, ang agimat ko ay subok. Sa katunayan, pag binabarang ang mga mangkukulam sa etebak, ako ang gumagamot. Kaya wag mo nang intindihin niya mga lumang Diyos. Intindihin mo tong industriyang bagot na kahit manalangin ka't manawagan pag hindi ko pinayagan ay hindi sila sasagot, lalo pa sa tulad mong pulpo. Parang sinasabi niya na kung di dahil sa akin, di sasagot yung mga Diyos mo. Hindi mo tong industriya. Kaya wag mo nang intindihin niya mga lumang Diyos. Intindihin mo tong industriyang bagot na kahit manalangin ka't manawagan pag hindi ko pinayagan ay hindi sila sasagot, lalo pa sa tulad mong pulpol na apostol na nagpapastol sa iniihian kong lupa. Habang ako'y itim na lobo nagbabalat tupa, ikay tupang binalatan, pangkatay para sa palengke, pambenta. Tinera ko na lang may pera, bayaran ko na ng renta sa 30. Pero mukhang hindi ka bebenta. Sa baho nan yon laman loob.
parang amoy daga sa gubat na konkreto. Namasayan at kinuntento ng gobyerno sa lasa ng keso. Kaya uhaw sa sarili mong patubig, gutom sa sarili mong taniman hanggang maikongkreto. At namatayan ka ng paniniwala na mula nung naniwala kang evolusyon ay may tarantado. Ay, sementeryo. Sorry. Wala kasi ganun. Walang hanggang evolution sa amin hindi namamatay. Kaya ang sarap lang sabihin, hindi tayo pareho. Parehas na makatalang, ngunit ikay makatalang na makatalang habang ako'y makatang may industrialismo. At ang mensahe na yan ay hindi mula sa akin, kundi mensahe sa Panginoon mo mismo na pinangalanan nilang OMSIM. Panginoon, OMSIM. Yun, round 2 ni MR. Yung sa may unang part, di ko alam kung trinay niya ba mag-freestyle doon, na freestyle na parang style niya pa rin. Alam mo yun? Kasi may parang may party doon na kinakapa niya itong may ewan ko freestyle o inahanap niya lang yung simula nung round 2 niya. Yun yung napansin ko. Tapos yun, nagustuhan ko yung parte dun sa wag mo nang pansinin yung mga lumang Diyos, ang intindihin mo yung industriyang bagot, na pag di ko pinayagan, di sila sasagot. Naangasan lang ako dun sa kung paano niya binuo yun, tas di masyadong napansin. Tapos yung sa OMSIM, yun, round 2 ni MR, dala-dala niya pa rin yung estilo niya. Tas yung round 2 ni GL parang yun, di pa rin gumagaling yung ubo ko. Pero yun, yung round 2 nga ni GL, parang unti-unti na natin nakikita yung style niya, pero unti-unti pa din. Pero yun, panoorin natin yung round 3 ni GL. Yeah. Yo! Bago simulan yung round 3, pwede bang makahingi ng isang malakas na boo! 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 Oo, boo! Kasi itong MR, nung mga last na laban niya, desperado tumatak. Yung dangal ay binagsak. Mamamatay daw mga audience pag di pumalakpak. Kayong audience ay nagpanik. Todo react sa bars mo. Si Boy Tapik, imbis gumanyan, gago gumanto. Kaya grabe yung play. Yung mga tao, nag-epepurey. Hepep! Okay. Ba't ka nagdidikta, ha? Kung Kripley, Vitrum, baka pwede pa. Pero ikaw nagbabanta, pasistang industriya. Kasi MR ka, meaning, sa uprising ang vow. Alagad ka tul ng sining, di ka alipin ng crowd. Pero kung panaginip mo yan, sige, magka-self-doubt ka. At para lumago industriya, maging sell-out ka. Kasi kasi inasar mo pa si Lucas, nasa gubat, pamingwit yung bitbit. Kaya di marahas. Baka nakakalimot ka. Si Gon ng Hunter x Hunter, pamingwit yung armas. Diba? Tapos tinalo niya si Emzite, oo. Nalagay sa hit list. Tamo, yung simpleng pamingwit, pumatay ng big fish. Kasi nung panahon ng pandemya, nawala industriya. Kaya si Zenlook yung bumuhat. Binitbit yung kaliwa. Yung left field, pinasabog. Yung left field, pinasabog. Yung left field, pinasabog. Habang ikaw, yung left field, pinasabog. Habang ikaw, basta, pinasabog. Kaya, yung left field, Kasi nung nawala, panahon ng pandemya, nawala industriya. Kaya si Zenlook yung bumuhat ng kaliwa. Yung left field pinasabog, dinali na makagat.
Kaya ironic sa lahat na sa malalim na Tagalog, Bisaya nag-angat. Kaya ang kapal ng mukha mong sabihin, yung sa malalim na Tagalog, Bisaya nag-angat. Kaya ang kapal ng mukha mong sabihin, yung berso mo yung babasahin ng aming kaapu-apuhan na buang, yung yabang mo abot sa himpapawid, peking propeta na naghahatid, ng peking balita na kakasamid, habang yung Diyos nakamasid, gising yung tulog dapat mapatid, mas nagmarka yung isang kapatid, mas tumatak sa'yo di mo batid yung apo ng apo ng apo ni David. Ganyan magtawid at ganto lumago, kaya sabayan nyo ako. Boo! 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 Bungad pa lang, ako'y buli lang. Bumalik parang boomerang. Mabubutasan, mabubura, mabubusalan, walang mabubuga. Magbubuhawi, magbubuhangin. Bumabawi, di ko bubuhayin. Mabubusabos, di mabubusog. Mabubulabog at mabubugbog. Sa Cebu ay mabubutaw at mabubutata. Sa Cebu ay mabubuhay at mambubulaga. Boo! Boo! Bully ka, Team Emar! Emar? Oo, no need ng palakpak, yan ay matatawid na. At matutupad na. At mapupunan pa na kahit buang ginamit ay mabubuang ka. Yeah! Kaya yung album mo na yung titulo, basta, di ipapamalas kasi kanina ka pa di nakakatakas mula sa gubat, polusyon, kay DB emosyon, sa tao delusyon, nahugot na ba? Mga panaginip mo, Emar, ay bangungot pala. O ito'y dream within a dream, but not what it seems. Kung akala nyo inception na magigising na lang, ito'y final destination, siya'y makikitil pa lang. Kaya round 1 game! Hindi, wag na. Pinapalaya na kita. Tung peking pinanis. Tunay lang ang mananatili, pwede ka nang makaalis. Kasi all 3 rounds, walang selfie bars o championship. Partida ko yan, di na kailangan na sabihin, pinakita ko lang. Kasi tapos na si Sur, Vitrum, Emar. Sinusunod sa Etivac, sino matutodas? Baliktaran na ba, boss? Baliktaran na ba, boss? Para yan maulats. Yung kapwa ko kampyon, ito na yung oras. Magsulat-sulat ka na, paring Jonas. Yeah. Kayo, anong maano nyo? Although hindi direktang tinawag ni GL si Mot, sa tingin nyo ba panahon na para maglaban si GL at si Mot? Isa sa mga magandang laban din yun siguro kung mangyayari. O kayo, sa comment nyo sino sa tingin nyo yung dapat makalaban na ni GL o sino yung dapat makalaban na ni Mot. Kayo kung anong ano nyo, mga naisip nyo, comment dyan. Yun, round 3 ni GL. Yun, may hindi may pakiramdam. Nakikita ko na itong buong pyesa niya para sa laban na to is purong pag-experiment. Kasi yun, round 1 yung style ni GL na yung style ni MR, tas ganun din yung ginawa niya sa round 2. Tas yung hindi niya typical na angle ginagamit sa round 2, ginamit niya dito. Tas mapapansin nyo, mas sumusundot siya ng mga jokes. Tapos yung round 3, mas napansin ko na sinubukan niya yung rap skills. Yun dun sa matawid yung kapatid, yung apo ng apo ni David, ano yun eh, diba, parang pa-flow siya. Tapos yun dun din sa Boo. Tapos nagustuhan ko din yung dun sa pinupunto niya na hindi niya kailangan ng palakpak, kaya dinaan niya sa Boo, diba? Tapos yung Gon
sa Hunter x Hunter. Alam ko meron dapat akong linya na ganun din kay Sir Plaridel. Hindi ko na lang siya sinama kasi feeling ko masyado na mahaba. Pero yun, maganda yung pagkakagamit ni GL doon. Kasi konektado yun sa laban din ni MR. Ayun nga, kay Zendlock. Tapos nagustuhan ko din yung punto niya na nung pandemic, ang nag-angat ng malalim na Tagalog yung Bisaya. Ang ganda din nun. Siguro yung magiging kapansin-pansin lang dun sa round 3 lalo yung yung choke ni GL. Nung una iniisip ko kung totoo ba o hindi totoong choke, pero yun nga, totoong choke. Kaya yun, kapansin-pansin. Ang ganda din sana kung hindi nag-choke siya kasi yun nga, dun na sumunod yung linya niya na ang nag-angat nung malalim na Tagalog Bisaya. Ang ganda sana nun kung di galing sa choke, mas malakas sana yung impact. Pero yun, pero kung tatanggalin mo yung choke, maganda pa din naman yung sulat niya dun sa round 3. Kumbaga yun yung may potential na maging pinakamalakas na sanang round sa battle na to. Feeling ko yung pa din naman, kaso lang yun, maisip mo lang din talaga yung choke. Paano kung hindi nag-choke? Yun, panoodin naman natin yung round 3 ni MR game. Lahat ng sinabi mo, sa totoo lang, lahat ng sinabi mo tama. May premyo, papasok ko yung ulo mo sa tumbong ni Sinagtala. Kasi may isa kang mali. Ang dami nun. Lahat ng sinabi mo ay hindi ko kahinaan. Yan ay aking lakas. Kaya nga sa ganyang paraan mo ko sinulatan kasi alam mong yan ay aking lakas. Kaya paano ko magagalusan kung alam mong kahinaan ko'y aking lakas? Kung totoosin GL, kahit naka-D4 o kaya kitang pagtatadyak ang palabas. Kasi magaling lang magsulat etong bata pa mag-isip. Nabasa ko na yung sulat mo bago ka pa mag-isip. Bago ka pa magbura. Bago ka pa magtasa. Wala pang imahe sa mundo mo, sa realidad ko ay may hugis na. Itim at puti pa lang ang sinasayaw mo na tinta. Habang ako'y may libong kulay ngunit balanse ang pinta. Tinanggap ko lang tong battle natin para sa dugo mo. Kailangan ko lang ng pangkulay pula. At dito ko sa Cebu na darama ang aking sinisinta. Baka pinsan mo pa. Na habang binababoy kita't binabalahura ngayon ay kinikilig siya. Alay ko'y digma ang pampanulata na harana sa pandinig niya. Ikaw maliligaw ka lang sa mahal kong gubat, ako'y manliligaw niya mandirigma. Kaya, palipad hangin ko ay iyong hinihingay. Para kang hinihimay. Dinaig mo pa nagpakamatay sa pagsabay sa makatang bumibistay. Pinagtagpo lang tayo ng lakbay para talampakan mo ay magpantay. At si kamatayan sa akin umakbay, binayaran ka niya ng pantay. At estapahin kita, hindi kita ibibigay. Paka mo ay magpantay. Pinagtagpo lang tayo ng lakbay para talampakan mo ay magpantay. At si kamatayan sa akin umakbay, binayaran ka niya ng pantay. At estapahin kita, hindi kita ibibigay. Si kamatayan, estapahin. Kaya sa mga nagsasabing lamang to sa akin sa kaalaman, sa'yo na. Hindi ko kailangan yan, ano naman.
Eh, sa basurahan ng alaala mo lang yan lahat binutingting. Pwes yung kalikutan ng isip mo ay kakalikutin ko, paliwanag ng harapin mo ang tinatakasan mong dilim. Yung mga trauma mo ng bata na hanggang ngayon sa emosyon mo dumidiin. Hindi mo mahilo man sugat na nagawa kang molesyahin ng tiyuhin mo, pinsan mo, kapitbahay mo at alagan nilang aspin. Tapos dito ko mag-iinaso, sarap mong buntalin. Naririnig ko at sadyang maging ako'y nalulungkot sa gawa mong sulatin. Ngunit hindi ko yung kayang gamutin. Pero kaya kitang patayin at buhayin din paulit-ulit. Nang danasin mo ito paulit-ulit, ang malagim ng pagkapunit paulit-ulit, at mapapanood nito paulit-ulit, at paulit-ulit, hanggang masulit nyo ang inyong ticket. Para namang ayaw mo, diskumpiyado kaya ata. Minsan lang ako mag-Ingles kung totosin, purong Tagalog to. Yun ang partida ko sa mga gago na to. Hindi pa ako nag-i-Ingles kahit alam mong doon ako magaling. Gusto mo? Hindi, di ba? Di ba? Magkasukutan. Kasi Gusto nyo? Paano? Hindi kayo ang masusunod! No motherfucking way! Natanda mo na. Pero yun talaga nung sinabi ni Emar yun na parang papakita ang gila siya sa English. Nung pinapanood ko yung live, na-excite ako, ano kaya papakita kaya talaga niya. Shoutouts kay James Christian Noliora Busque. Sana hindi ko na butcher. Yun. Shoutout sa tol. Pero yun nga, balik tayo. Nung live ko doon mapapanood, iniisip ko paano kaya kung si Emar naman yung gumawa ng style ng mga nakakalaban niya. Halimbawa, di ba yung kay GL na yun nga yung sa English. Kaya na-excite din ako, pero yun, no motherfucking way. Para matakasan mo ang tadhana mo na hindi mo na matandaan. Kontrata namin ito ng kaluluwa mo na kanyang pinirmahan. Binabawi ko na ngayon ang buhay mo na kanyang hiniram at yung kaluluwa mo na pahulugan. Palakpakan! Yeah, yun. Isang magandang laban pa rin. Ito yung mga tipo ng laban na kailangan mong paglaanan ng oras bago mo siya mas ma-appreciate. Parang sa katagalan doon mo malalaman na iba yung dating nung laban na to. Yun, props kay GL sa pag-eksperimento kasi mas napapalawak niya yung kapasidad ng kaya niyang gawin at nasusukat din niya kung ano yung patok sa atin, ano yung hindi, di ba ganun. Siguro may madami magsasabi, kahit ako din may parte sa akin na yung GL na pangdikdikan yung hinahanap. Although bago tong laban na to, na naisip ko na din na susubukan din talaga ni GL na subukan yung ginagawa ni MR. Iniisip ko ngayon kung paano kung all 3 rounds sinubukan ni GL yun na purong ganon. Kasi 'di ba, kung maalala niyo yung MR tsaka MZite, si MZite buong 3 rounds talagang sinabayan niya yung style ni MR. Tapos nagawa niya yun na maganda. Inisip ko, paano kung ganun din talaga kapuro yung ginawa ni GL. Kasi 'di ba sa interview niya dito, sabi niya, initially gusto niya parang katulad talaga nung kay MR.
kumbaga yun yung mas nag-aano sa akin ngayon at paano kung yung ganun nga yung ginawa ni GL, no. Ayun, pero lupit pa din nung sinusubukan niyang gawin. Pero yun, saludo kay GL at saludo din kay MR kung paano niya lagi dalhin yung sarili niya sa stage, yung kung paano niya binabato, ini-spit yung mga linya niya. Ang ganda. Kumbaga na delivery pa lang na kilabot na. Tipong ano siya, umaagaw siya ng atensyon pagka nandito ka sa mga gantong kwarto. Yung tipong kahit kakwentuhan mo yung tropa mo pero pag biglang spit ni MR, narinig mo na yung talas nung salita niya, mapapabilib ka na niya. Yun, sa magandang laban, props sa nila pareho, solid. Yun, ulit inimbita ko kayo na manood sa September 20 Vuelta Balentong 12. Ako yung isang kalaban dun ni GL, tas may laban pa ulit siya kay Husky. Solid na event yun. Feeling ko ahon na napaaga yun. May laban sila Jonas, si Frus, Jonas versus Frus pagkatanda ko. J Black Slack 1, Pistolero, Invictus, tas yun yung M-Site MP3, tapos Isabuhay Semis, Katana versus Saint Ice, Ban tsaka Lepram. Yun, yung si GL may dalawa siyang laban sa gabi na yun at isang malaking karangalan na makakasama ako doon sa lineup na yun kasi sobrang solid. Sana makanood kayo. Balita ko nagkakaubusan na din ng ticket kaya sana makahabol pa kayo. Kita-kits, apiran tayo doon. At yun, maraming salamat sa pag-check nitong video na to. Comment kayo kung ano pa yung gusto nyong panoorin natin pag hindi na ulit busy. Yun, nga pala si Raffian at itong Raf said, I'm out, bruh.